Nagsimula na po yung isa sa pinakabigating event ng taon. Ito po yung Norway Chess 2024. Over the board tournament ito, standard event, long game, na ginagana po sa Norway ngayon. Bigatin dahil sa lineup. Tingnan nyo po. Magnus Pabiano, Hikaru, Ding Aleresa, Pragnananda. So, double round robin po yan. So, ibig sabihin 10 rounds po ito na kung saan pag nanalo ka, ito po yung format. Tingnan nyo po ang scoring. Ayan. So, pag nanalo ka po sa long game, 3 points. Pag natabla, mapupunta ang Armageddon. At ang Armageddon po, pag nanalo ka sa Arma, 1.5. Pag natalo ka, 1. Ano ang time control sa Armageddon? 10 minutes po ang white, 7 minutes lang ang black. Tapos, inamas win ang white. Pag natabla po na black, siya po yung panalo. Alright. Ngayon, very exciting kasi round number 1 pa lang, magkalaban po agad ang former world champion at ang current world champion na si Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Ding Liren. So sa kanila pong classical time control, nag-repetition lang sa opening. Eto po, pakita ko lang mabilis. Ayan po nangyari. Katalan po eh. Pero tingnan nyo linya po lahat yan. Pero pagkatira po ng knight doon, umatras, bumalik, pabalik-balik, nauwi sa tabla. So, si Magnus hindi na nilaban, si Ding Liren hindi na nilaban. Pero, sa totoo lang, puti po dapat magpilit yan eh. Pero, masaya na si Ding sa tabla dahil mataas naman rating ni Magnus kahit papaano may konting gain. Kaya napunta po sila sa Armageddon. Ngayon, ano ang nangyari sa Armageddon? Ito po, team kulay pa rin at ang tinira ni Ding Liren, C4. Oh, English naman po ang pinawalan na sinagot ng E5 ni Magnus, G3, and then Knight F6 lang. Bishop G2 develop, H6 lang si Magnus. Hanep, no? Ang normal kasi, develop ng bishop, develop ng kabayo, pero pawn move lang. So, ang ginawa, nag-Knight C3, saka nag-Bishop B4. Pagka E4 po dito ni Ding Liren, D6 lang. And after D6, tumira po ng Knight GE2. Tapos, umatras lang yung bishop. Kita nyo yung ginawa ni Magnus. Sobrang weird po ng mga pinagtitira. Kasi kanina, nagsayang ng tira pawn. Eto naman, lumagay dito. Tapos bumalik lang. Para nagsayang ulit ng tira. Pero, grabe si Magnus, no? Bilis na tinira yan. Ang weird actually, because of that movement na ginawa ni Magnus, lumamang na daw po na konti ang puti. At dito, since nagsayang ng tira, sabi, biyakin mo na agad. Pero mas pinili ni Ding Liren yung H3 lang. Kinabahan siya sa threat, oh. Ito ata kasi yung threat, kinabahan siya dyan. Ayaw niya ma-pressure yung kanyang F2 po. Kaya nag-H3 para hindi makatalon yung kabayo. Nag-A5 naman si Magnus. Pawn move na naman. Nasinagot na ng castling. Tapos Knight C6. Ayun, normal na. So pagka Knight C6 po, nag-D3, Knight H7 naman. Matras lang yung kabayo. Ang pinaka-tema siguro, pwedeng gumanon, pwedeng mag-castling, pwede din dito para may pressure dun sa H3. Yun po yung gagawin siguro na sinagot ng king move agad. Ako naman, nakikita ko sa king move, F4 talaga yan eh. Typical break po yan sa ganitong klaseng structure. Pero Magnus, Knight F8. Ano talaga yung mga pinagtitira ni Magnus? Medyo mawiwirdohan ka talaga eh. Kasi parang nagsasayang ng tira, yung mga basic principle hindi na-apply. Supposed to be dapat mag-castling ka, hindi nag-castling. Ano bang idea nito? Dalawang bagay. Pwede po dito, pwede dito. Tapos pag nag-Knight E6 ka na, makokontrol mo yung D4 ng gusto. Yan siguro yung plano. Ang ginawa po niya, nag-F4 at nag-Knight E6 na nga. At pagka Knight E6, dahil po medyo nape-pressure ito, tinulak yan eh. Pagkatulak, nag-Knight D4, kinapture po yan, binawi po ng kabayo, tapos tumira lang ng Rook B8. Aba, para sa inyo Rook B8? Hindi po ako sigurado pero mukhang gusto pong mag-A3 tapos B4. Kaso hindi pinansin. Tinirahan lang po ng Bishop D7. Para sa inyo Bishop D7? Para pag nag-A3 ka, titirahan ka ng A4. Hindi mo na magawa. Ayan o. Dinipensahan lang yan eh. O, balik natin doon. Kaya since hindi na po siya makapag-A3 kasi nga may A4, tumira lang po ng B3. Para saan yung B3? Para in case na mag-A3, pag nag-A4, makakapag-B4. Anyway, ang tinira dyan ni Magnus
Yan pala plano mo. Unahan na kita, sir. B5 lang. B5 lang. By the way, Armageddon po ang time nito. So, ang oras po ni Dingliren, lamang talaga siya. 10 minutes po ang white, 7 minutes ang black, at tabla lang ang kailangan ng black. Panalo na siya. Anyway, pagkatira po ng B5, nag-Queen G4 para umatake na mali daw. Kasi meron pong tiradang G5, hindi G6, G5. G6 kasi yung naka-arrow. Bakit po? Masasara. Pag nasara kasi, hindi ma-empasan capture yan. Pag nasara kasi, mga ganon, pwede nang gumawa ng play sa may queen side, magka-casting, pwedeng ganon. Anyway, ang tinira ni Magnus, simple lang. Kining mo ban? King F8. Pagka King F8, nag-queen po sa H5, F6 binarahan na. At ang pinaka-idea po niyan, dito yan, atakihin yung Reyna. Diba? Kaya yung Reyna, umuwi na agad Pagka-uwi, sinara ni Magnus. Bakit kailangan isara? Tabla na lang kailangan. Tapos na. Kaya nga po dito, instead na bumalik, tapos mapalit yung kabayo, hindi ginawa yun. Kasi mako-close po yung position. Actually, close yung position, mauwi yun sa tabla. Kaya tumalon dito yan Ayan Tumalon sa A4, inaatake yung bishop. Actually, pwedeng kainin yan. Lamang daw po ang black Pero mas pinili ni Magnus yung i-atras na lang. Bakit po? Para po pagkatira ng bishop F3, ayan, i-activate yung bishop sana, igaganon. Tinikman lang yan Tapos pagkabawi, saka po tinirahan ng queen E8 lang. Ayan, pinipressure yung kabayo. Pinipressure ng kabayo na hindi pinansin. G4 lang. Pagka G4, bishop D4 lang. Na tinirahan ng bishop E3. At pagka bishop E3, eto na. Sinimplihan na ni Magnus. Tingnan nyo yung ginawa. Kinain lang. Binawi. Kinain yung kabayo. Binawi. And then C5. Sarado ang posisyon, wala pang napapalit na pawn, yung mga tore kailangan nasa open file yan. At medyo lamang pa nga ng konti dito ang itim dahil siya pa yung may pressure talaga. Yun nga lang, pagdating po sa pawn break, ang may break yung puti. Ano ang kailangan niya gawin para makapag-break? Aatake po siya dito. Yun, dyan ilalagay yung mga tore. Ngayon, yung king, kailangan lang pong ipwesto yan dito para magawa niya yung break niya. At mabilis po nating ititira kasi yun mismo yung ginawa ng dalawa. Tingnan nyo po. Kita nyo? Yung king ni Magnus nananakbo po sa kabilang side. At yung king po ng puti nananakbo sa kabilang side. Yung tore ni Magnus nagbabantay na po sa may H-file. Bakit po? Kasi pag nagkabiyakan dyan, magandang mapalit-palit ang lahat. At yun po ay equal na equal pa rin. Tabla lang kailangan ni Magnus, tandaan So dito po, nag-queen G8, pumunta doon, nag-queen move, ayan, nagpabalik-balik lang po sila. Kasi hindi pa basta maitulak ni Ding kasi alam niya wala pang mangyayari. No? So dito po, ayan, pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang po. Walang nangyayari masyado. Nag-king move na nga, and then after king move, napilitan ng gumawa ng kalokohan si Ding Liren by playing G5. Ngayon, kung titingnan nyo yung oras, 1 minute na lang po sila pareho. So, kinapture po yan. Binawi ng pawn. Kinapture, binawi, kinapture ulit ang G5 na kung saan tinakes po yung tore sa H8, binawi, and then queen takes. At sa ngayon, 36 seconds na lang si Magnus. At 1 minute pa si Ding Liren. Ang matindi, pagkatira ng Queen H1 ni Magnus, may threat pa na mate, wala na. Nauna nang maka-counterplay si Magnus. Okay sana kung makakapasok to Kaso, eto na parating. Kaya napilitan po, mag-king move. Kaso Queen A1 lang. Dalawang bagay yan Ayan, kain dito, magiging paspon. So, wala namang magawa na, hindi na madepensahan. Pumasok na lang yung Reyna, pero chinek lang sa C3, tumakbo, kinapture lang po ang D3, tumakbo, chumek na naman, tumakbo. At kung mapapansin nyo, halos malimas na yung pawn. Ngayon, si Magnus, tabla na lang po ang kailangan niya. Tabla na lang kailangan niya, pero move ano po ito, 56, 21 seconds na lang si Magnus, 35 pa itong si Ding Liren. Aba, magugulat ka sa ginawa ni Magnus, Queen C6, ayaw pa itabla.
Re-repeat mo lang, tabla na eh. Pero pagka Queen C6, tumira po ng Queen sa may E7, tumira po ng check ulit si Magnus, tumakbo doon, chumek na naman, tumakbo, chumek na naman, tumakbo, chumek na naman, ay hindi, nagtulak pala. Grabe si Magnus, check na lang, check tabla na, panalo na siya, pero gusto pang manalo. Hanip na yan. By the way, wag po kayo masyadong magtataka, coach, bakit pinipilit pa 11 seconds na lang. Nasa move 16 na po kasi. Ang alam ko po, if I'm not mistaken, pag umabot na dyan sa move na yan, may increment na po yan. 1 segundo ba? 2 segundo? Tingnan nga po natin. Nag-queen doon, tinulak, at chumek, umangat, chumek, umangat, chumek, at tinabla na po dito. Wala tayong increment. Pero tabla na, repetition na eh. Anyway, nakakatawa lang si Magnus kasi nagpipilit pa. Kahit tabla na lang kailangan niya, panalo na siya sa match. Grabe, no? Anyway, dahil po sa panalo ni Magnus sa Armageddon, ang score niya po is 1.5, seeding 1 point. Yun po ang naging score nila after round 1. Tapos yung iba naglalaro pa po nung ginawa ko yung video na to. Dahil grabe po ang aga nilang natapos. Wala pa pong 1 hour yung kanilang standard game dahil nag-repetition lang. So, naglalaro pa po yung iba. Kaya hindi ko pa po mapakita yung kabuang standing. Anyway, abangan nyo na lang po yung mga video natin na parating para po sa update sa torneo ito. Nagla-livestream po pala ako. Nagsisimula yung laro niya 11 PM. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Sana po ma-like nyo po yung ating videos. Don't forget to follow kung hindi pa kayo na-follow at paki-subscribe po yung ating channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat po sa support.